Panibagong ganap na naman nga sa babaeng walang kapaguran at malapit ng pakasalan. Ay! Naksyuta! For today's ganap nga, ay aalis nga pala kami nito aking fiancé at meron nga kaming pupuntahan something in Tokyo. Ito nga ito sa mga nakalista sa bucket list namin ni Bebo na mapuntahan nga dito sa Japan. Aga nga kami umalis at nagpunta ni Bebo sa station pero bago ang lahat ay mag-outfit check muna tayo. Aloko, kabang luda datang. Tingnan niyo naman ang outfit ni Bebo, kung di lang yan maitim baka napagkamalan niyang Koreano. Habang naglalakad nga kami ni Bebo, ay nag-iisip nga kami kung mayroon nga bang nangangandidato dito. Uso rin kaya dito yung mga SK, Barangay Kagawad. Bago nga ang lahat, ay bumili nga muna kami ng train ticket nitong si Bebo. Hindi naman din kalayuan yung pupuntahan namin, kaya hindi rin naman kamahalan yung binayaran namin sa ticket. Dating nga namin doon, ay nandun na din yung tren na sasakyan namin, kaya dire-diretso lang din naman kami ni Bebo. Dahil maaga pa nga nung mga time na to, ay halos wala pa nga kaming taong nakasabay. Pagkasakay nga namin doon, ay hahanapin pa namin yung isa pa naming station na pupuntahan para makasakay ulit sa panibagong tren. Diba? Sabi ko naman sa inyo, maloloka kayo dito sa Japan kung hindi kayo marunong magtanong, napakaraming station. Naksyota! Ali pagkatapos nga noon ay naglakad-lakad pa kami ni Bebo at talaga naman nagkandaligaw-ligaw na kami dahil hindi nga namin alam kung saan kami susunod na papasok. Kaya talaga nag-aalat kami ng mahabang oras kapag ka nagbabiyahe kami ni Bebo dahil hindi totoo yung oras na nasa mapa. Diyos ko, hindi pa kasama yung ligaw dun. Talaga naman nakakahinga kami ng maayos ni Bebo kapag ka nga tama yung tren na nasasakyan namin. Dahil sa ilang araw na pag-i-stay nga namin dito sa Japan, hindi ko na rin halos mabilang kung ilang beses rin kaming naligaw, ay da. Pero ang mahalaga, kahit gaano kami kadalas maligaw, nakakarating naman kami sa gusto naming puntahan. Bali, bumaba nga kami dito sa may Tokyo Station dahil dito rin ang daan papunta nga ng Tokyo Skytree. Grabe, pag-akyat namin dito nakakatuwa dahil napakaganda at sobrang lamig. Nga itong Tokyo Skytree sa mga pinupuntahan talaga dito sa Japan. Paisip nga ako bigla sa sobrang taas nito, gaano kaya nila katagal tong ginawa? Pasok nga namin dito, ang hinanap agad namin ay yung bilihan nga ng ticket para nga makaakyat kami sa taas. Hindi nga ako ng tanong, sinundan ko na lang kung saan nagpupunta yung mga tao. At tama nga dahil dito nga pala yung machine kung saan ka makakabili ng ticket. Bali yung ticket nga per person ay nakakahalaga ng 3,100 yen or parang 1,000 something sa atin. Bali nagpa-reserve na lang muna kami ng oras ni Bebo at naisipan nga muna namin magkape dito nga sa may Starbucks malapit nga sa Tokyo Skytree. So kasi talaga malaman kung same lang ba yung lasa ng Starbucks dito sa Starbucks natin sa Pinas. Bali habang umu-order nga itong si Bebo ng drinks at pagkain namin ay naghanap naman ako ng seat na pwede naming upuan. Talaga naman binantayan ko yung magjowa dun sa sulok para makaramdam sila at kami naman ang paupuin. Chares! Ito na nga rin kami nagpalipas ni Bebo ng oras bago nga kami bumalik sa Skytree. Napansin ko nga na saktong-sakto lang talaga yung suot ko ngayon sa weather ngayon dito sa Tokyo. Bali pagpasok nga at pagbalik namin dito ay pinakita lang namin yung mga ticket na pinagbibili namin kanina at pinaakyat na nga kami papunta nga dito sa may elevator. Gulat nga ako dito sa elevator nila, sobrang laki at kasya yata mga 20 tao. Takot na takot nga ako nung mga time na to dahil napakataas nga nang aakyatin namin. Grabe, sobrang bilis ng elevator na to, makikita nyo naman kung gaano siya katulin. Alam nyo ba na hindi man lang inabot ng 1 minuto yung biyahe namin papunta nga dito sa 350 meter. Nung pag-akyat nga namin dito ay grabe, na-amaze ako ng sobra dahil kitang-kita mo lang naman dito ang buong Tokyo at isama mo na ang buong Pampanga, naksyuta. Nilibot nga muna namin itong floor na to bago nga kami umakyat sa pinakatuktok ni Bebo at sa pag-iikot nga namin meron nga kami nakita dito kung saan nga ay pwede mong isulat yung mga wish mo. Meron silang mini vendo dito na kung saan doon ka bibili ng ribbon na isasabit mo nga doon. Bawat ribbon nga ay nagkakahalaga ng 500 yen o 200 plus sa atin. Napakaraming ang wish na nasa utak ko kaya sabi ko kay Bebo dapat tigisa kaming ribbon dahil marami akong ililista. Unang-una yung mga hindi pa nagbabayad ng utang sa akin, naksyuta. Kasama pa nga pala tong pin at nilagay na nga namin to dito sa jacket nga na suot namin. At after naman noon ay nagsulat na nga kami ng mga wish namin. Tagal-tagal din kami nagsulat ni Bebo dito dahil napakarami ko talagang inilista dyan. Ang una na nga dyan yung pangalan ni Anu. Sana magawi ka dito sa Tokyo nang maalala mong may utang ka pa sa akin. Chares! Bay, sinulit ko na talaga yung pagsusulat ko dito dahil hindi ko naman alam kung kailan ulit ako makakabalik dito sa Tokyo Skytree. Kaya naman lahat ng mga may top pan sa akin dyan, huwag kayo mag-alala, nilista ko yung mga pangalan nyo.
Bali nung natapos na nga kami magsulat ni Bebo, ay naglibot-libot pa ulit kami dito at after nga noon ay naghanap nga kami kung saan nga kami pwede mag-photo booth. Kaya lang ang sabi sa amin ay nasa pinakatuktok pa daw yung pinaka-photo booth, kaya naman pumasok na nga kami at nang makaakyat na nga kami sa tuktok. Ano ba na hindi malakas ang loob ko sa mga ganitong lugar, pero dahil nandito na ako sa Japan at binayaran ko to, laban na natin yan. Bali ilang segundo nga lang ay nakarating na nga kami dito sa may pinakatuktok at nung paglabas nga namin ay nagulat nga ako dahil mas maganda pala ang view dito sa pinakataas. Ang dami nga ring taong naglalakad-lakad dito at talagang hindi rin sila nalulula. Pinuko akong baluyo mo habang naglalakad ako dyan ng karami kong iniisip. Hanggang tinatanong ko ang sarili ko kung safe ba to, paano kaya kung lumindol, Diyos ko, magpapakasal pa ako, nakshoot ha. Hindi na rin naman kami nagtagal doon ni Bebo, pero sabi niya sa akin, hanapin daw namin yung pinaka-photo booth dito. Hindi naman ako na-aware na yung photo booth pala nila dito ganito yung itsura. Dahil glass nga ito hindi na lang ako tumingin talaga sa baba para makapag-picture nga kaming dalawa. Matapos na nga kaming picturean, ay in-avail na nga namin ni Bebo yung photo souvenir nga namin dito. In fairness naman, maganda yung pagkakakuha sa amin dito, kaya lang medyo pricey lang talaga. 1,500 yen nga yung halaga niyan o 700 plus sa atin. Pero okay na rin dahil maganda rin naman yung frame niya. After nga noon, ay bumaba na nga kami ni Bebo gamit ulit itong elevator na napakasakit sa tenga, nakshuta. Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet, tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa perya, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game, kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman, salamat!